talaga nagpapagaling po. Ay, parang pinahid na uling. Ay, wala na eh. Oh, glory to God. Ngayon pong umaga na ito, kanina binanggit na sa opening pa lang ni Teacher Mais yung topic ko ngayon. Ganda po. Ayun, nasa likod. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Aba, in short, hindi nagbabago. Tama po. Kaya saan matatagpuan yan? Hebrew, 13:8. Yan po. Yun, nakalagay eh. Saan nyo madalas ito nakikita bukod sa Biblia? Ito pong mga salitang yan. Saan po? Saan nyo madalas nakikita? Saan po? Sa jeep? Ay, sa jeep po eh, magbayad muna bago bumaba. Sa mga simbahan ng mga Bethel Temple. Naalala ninyo yung dati dito ho? Malaki po yan sa taas na nakasulat nung una natin pong bahay-sambahan. Pag pumunta kayo po sa mga Bethel Temple na ating church, nasa unahan po yan. Hindi mawawala po. Yan pong talatang yan. Hebrew 13:8. Tayo po tumayo at basahin po natin na sabay-sabay itong ating tekstong napakaganda na atin pong pagbubulayan. Hebrew 13:8. Basahin po natin na sabay-sabay. Nakita na po ba ninyo? Okay, 1, 2, 3, begin. Kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo pong kapahayagan, sa inyong salita na mahayag. Lord, patnubayan po ninyo ako na inyong gagamitin. Ikaw lamang ang makita. Ikaw lamang ang masentro sa aming pagpapangaral ng iyong salita. Salamat po. Purihin ka. In Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. So madalas nakikita po natin yan sa mga simbahan. At alam natin na sabi nga, nothing is permanent except change. Hindi pwede na hindi mahayag yang pagbabago na yan. Sabi nga sa aking nabasa na kung ikay mag-asawa dahil sa ganda ay para kang bumili ng bahay na dahil sa pinta. Kung ikay mag-aasawa dahil sa ganda, para kang bibili ng bahay dahil sa pinta. Ang pinta po ay nakupas. Nalipas po yan. Kahit po sa ating katawan, hayag ang pagbabago. Tingnan ho ninyo ang inyong picture ng bata pa. At tingnan ho ninyo ngayon, may pinagbago ka? Malaki. Kaya nga minsan nasasabi, ay, huwag magbabago ha. Ay, hindi ako magbabago. Mahirap pangatawanan yun. Dahil kasi walang taong hindi nagbabago. Amen? Kahit po panahon. Tingnan nyo, panahon. Mamaya mainit. Sunod naman, naulan. Sabi nga, ang mga Pilipino, sala sa lamig. Sala sa init, sala sa malamig. Pag mainit, nagre-reklamong mainit. Pagka malamig, nagre-reklamong malamig. Ang panahon po, pabago-bago. Ang sitwasyon natin, pabago-bago din. There is time for everything. Doon po sa Ecclesiastes, makikita ninyo yung pagbabago. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng tanim. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng pagsasaya. Kayo ba laging masaya? Hindi. Dumating tayo po ang sitwasyon na iyak. May natawa. Huwag lang pagsasabayin. Mamaya, naku, may problema yan. Ang sitwasyon, ang mga plano, nagbabago. Halimbawa, mag-asawa. Pupunta tayo sabi ng asawang babae, pupunta tayo doon, mamamasyal. Sige, gagayak na. Sabi ng asawa, hindi na. Aba, ba't kayo yun? Planong-plano na, biglang nagbago. Tama po ba? Meron po ba mga plano minsan na lakad minsan, bitin na,
uudlot. Nagbabago ang mga plano. Minsan nga po, kahit po yun pong katangian, sabi, nakaangat-angat lang ng konti pag nakita who you? Hindi na ako nakilala who you na? Nagbabago Parang nun lang kami magkakabarkada lang. Tapos ngayon, medyo nakaangat-angat. Parang ako hindi nakilala. Tunay ka ho yan? Di kayo minsan hindi. Nangyayari po iyon. Yung creation so natin, tingnan po ninyo, yung creation ng Panginoon, hindi creation natin, creation ng Panginoon, nagbabago. At minsan binabago ng tao. Bundok na dati ay maraming tanim, maraming puno, ay ngayon po ay kalbo na. Technology. Nagbabago po ang technology. Kaya po may mga kurso, hindi na po applicable ngayon. Nape-phase out na yung kurso kasi hindi na applicable ngayon. Kasi ang technology nagbabago. Pati ho laro ng mga bata, nagbago na rin po. Iba ho ang laro noon ng mga 70 years old, nung bata pa sila, ngayon ay 70. Kami nga ho, panahon na hindi pa lumalabas yung technology ng cellphone na yan, iba ang laro noon. Parang ang mga magulang noon ay malaki ang tiwala sa mga anak. Isipin gahunin niyo. Pupunta ka, halimbawa kami, pupunta ho kami diyan sa pabundok din ang palapa ng niyog, ginagawa naming sasakyan. Doon kami sa itaas. Tapos pipiliin namin ang palapa na niyog na nakabaluktot ang unahan na parang pugot na ban. Yan po ay makinis ang yung pinakadibdib ng ng palapa. Doon kami nakasakay. At kapag yan po'y palusong, makinis na makinis, dire-diretsaw hanggang sa maharhar. Doon sa dito sa sa barbed wire na nakabakod. Pag uwi di may harhar. Mga sikyo, alabado, tex, kalaspitek, julen, shato. Yan po yung mga laro noon. Nagbago ang laro. Yung mga kasabayin ko at mga naunang kaunti, alam nila yon. Nakapaglaro yan ng mga yan, ng ganyan. Tama po ba? Alam niyo yung pader de yan? Pagkatakbuhan, sa ibabaw ng pader, natakbo. Kaya, ngayon aalis lang, huwag ka nga alis. Talagang talagang bantay na bantay sa anak. Ayaw makalayo. At lalo na ngayon, hindi makalayo. Sa kwarto lamang, naroon na I don't. Kala mo, pang-igi. Iba na po ang laro ngayon. Ayan, makikita ganin nyo ang inyong mga anak nagaganyan, piko. Wala na. Pabago-bago po. Bukas ako'y 55. Pag tinignan ko nung kami nasa college, nung kami graduate ng pagpapastor, sa Bethel Bible College. Pag tinignan ko yung aking picture doon, ako'y 20 plus laang daon. Naku, kadami pa ho na rin Bigiti siya napapunta na sa Sabunga. Na dumikit sa unan, ang iba. Hindi ko nakita. Bigari nagdikitan din ang aking buhok sa unan. Pag nagsabon, nakadikit sa sabon. Saan ka napunta? Napayid ka? Bigari naubos. Pati ho lakas, nagbago. Maipatotoo ko sa inyo, kami ni Pastor Dante sa inip na kami ay maghahakot ng mangga. Inip kami. Gusto namin idalwa agad.
Tigal, yun ho ay ako'y mapapasaludo sa inyo. Ayun. Talagang nagbabago po. Ano, sabi ni Solomon, darating ang time, kahit gilingan, hindi maririnig. Ay bakit? Ay bingalot na eh. Sabi dito sa Batangas, bingalot. Hindi maintindihan ng mga taga Maynila yan. Bingalot. Ay gilingan, hindi marinig. Oh, ay sino din ipinanganak na may salmin ay ba sa umidad na 40, mahigit na, ay are. Ay pag are tiningin ka, abay are dikit-dikit. Pero pag ganyan, abay naghihiwa-hiwalay eh. Nagbabago eh, paningin, tuhod, lakas, nagbabago. Alam niyo, dalawang klase lang pagbabago, for better or for worse. Okay? If something is needed, to be added, for better yun. Yung mahalagang bagay na may idagdag, ay for better yun. Tama po ba? Kahit sa wisdom, nadagdagan, for better. Pero, if something is lost, something important is lost, and that is worse. Pero tingnan ho ninyo sa Panginoon, in relation to perfection, hindi mo pwedeng i-apply yun. Kasi kapag perfect na, wala ka nang dapat idagdag, wala nang dapat ibawas. Amen? Kasi si Lord hindi nagbabago. Kaya hindi pwedeng sabihin nag-improve ang kanyang lakas. Merong nawala sa kanya. Hindi pwedeng sabihin ganun. Kasi ang ibig sabihin niyan, ito pong ating topic na hindi kailanman nagbabago. Ang theological term nito sa pag-aaral ng theology ay the immutability of Christ. Immutable. Immutability. Ibig sabihin niyan, hindi nagbabago. Saan hindi po nagbabago ang ating Panginoon? Pakinggan nyo, hindi siya nagbabago sa katangian bilang Diyos. Hindi siya nagbabago sa kanyang kalikasan, katangian, at maging sa kanyang mga pangako. Ngayon, sabi ko sa inyo, hindi applied sa kanya yung pagbabago dahil perfect na siya. Wala nang dapat ibawas, wala nang dapat idagdag kasi perfect. For example, sa kalikasan, hindi na pwede sasabihin, pagdaan ng panahon, mas lalakas siya, mas magiging makapangyarihan siya. O dahil lumipas ang panahon, mas hihina na siya. Hindi po pwedeng sabihin ganon. Kasi pag sinabi, noon pa man sa walang hanggang ngayon siya'y omnipotente. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kailangan dagdagan pa yon, hindi kailangan bawasan pa, hindi nagbabago ang kanyang lakas at kapangyarihan. Hindi po siya nagbabago. Kahit ho sa katangian, minsan sinasabi, ay huwag ka muna lalapit sa iyong tatay. At mukhang, parang masama yata ang araw niyan. Iyo mo nang pagpapahingahin. At parang yan ay daladala ang problema galing opisina. Ay huwag ka muna lalapit. Bad mood ngayon yan. Pero alam ninyo ang Panginoon, sa kanyang katangian bilang Diyos na mahabagin, Diyos ng pag-ibig, siya po hindi tulad ng tao
nagbabago sa katangian. Nananatili siyang compassionate sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Hindi nagbabago ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ay baka yung mga nag-aaral ng Biblia ay biglang magtatanong, hindi nagbabago ng isip? Bibigyan ka ngayon ng example. Ay bakit doon sa Genesis? Sabi, nasihan siya nung siya ay lumikha ng tao, lahat. Sabi niya, at nakita niya lahat pawang mabuti at siya ay nasiyahan. Tama ka ho, nung nilikha niya lahat ng bagay. Tama sa Genesis 1? Tama? At ang sabi ay nasiyahan. Eh bakit biglang nagbago? Sa Genesis chapter 6, ano ka nangyari? Nalungkot. Bakit pa niya nilikha ang tao? Eh bakit gayon? Ay nung unay nasiyahan, tapos ngayon nalungkot, nagsisi pa, sabi, at nilikha pa ang tao. O di ikaw na may mapapaisip, ay oo nga. Ay dinagdagan pa ng isang example. Inaalala mo ga, noong inutosan si Jonas na mangaral sa Nineve, ay gugunawin na. Gugunawin. Aba, ay inatras. Iniurong, kaya nga nagalit ito. Nagtampo itong si Jonas eh. Naalala niyo yan? Yung istorya niyon? Ay nagbago eh. Kaya nga nagtampo eh. Para sinasabi ni Jonas, sabi ko na nga eh. O eh, plano na yon, gugunawin. Eh pero pagkatapos mangaral at nagsisi, mga taga Ninive, aba, ay biglang nagbago. Ay di nagbago ang kanyang plano, nagbago ang kanyang isip. Ay hindi. Pakinggan nyo. Doon sa Genesis. Yung Genesis, magkaiba ang konteksto. Yung konteksto ng Genesis, wala pang kasalanan. Amen? Yun ay before the fall. Kaya po nalungkot ang Panginoon dahil bakit pa nilikha ang tao? Kasi sa Genesis chapter 6, sukdulan ang kasalanan ng tao kaya ipinasya, sinabi kay Noe, gugunawin na sa pamamagitan ng baha dahil sa kasamaan ng mga tao. Kaya siya nalungkot. Yung kay Jonas, hindi nagbabago ang katangian ng Diyos bilang pong mahabagin. Hindi po. Bakit? Hindi po nagbabago yun. Ang nagbago ay ang tao. Ang sabi, gugunawin ang Nineve dahil sa kanilang kasamaan. Eh nagsisi. Eh nasan ngayon ang kasamaan? Ay nagsisi na. So hindi na sila gugunawin dahil ang nagbago ay ang tao. Pero ang Panginoon, hindi siya kailanman nagbabago. Glory to God. Ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, hindi pa bago-bago ng emosyon, hindi pa bago-bago ng isip, hindi siya pabago-bagong tulad ng tao kahit sa mga pangako. Nananatili ang kanyang kalikasan, nanatili ang kanyang katangian, nanatili ang kanyang katapatan sa kanyang pangako. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Una, si Jesus, higit sa kanino man. Napansin ninyo, dito, tingnan ho ninyo, sa Hebrew chapter 13, anong binanggit sa una? Verse 7, di ho ba tungkol sa mga leaders, sa mga lingkod? Ang sabi, alalahanin niyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Mga sumusunod po yan, mga tagapangaral, tagapagturo, pero sa kanila, higit ang Panginoon. Higit ang ating Panginoon. Higit siya sa kanino? Higit sa mga anghel. Sabi doon sa chapter 1, verses 4 to 8, pasuyo, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos, ay higit na dakila. Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama.
At hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At nang isusugo na ng Diyos ang kaniyang panganay na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niya hangin ang kaniyang mga anghel at ningas ng apoy ang kaniyang mga lingkod. Ito po, ang ganda. At tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ang maghaharing may katarungan. Nakita ninyo? Higit siya po kanino man sa mga anghel. Alam niyo, mga anghel, nilikha lamang po sila ni Kristo. Manlilikha po siya. Hindi po siya nilikha. Siya po ang manlilikha. At hindi kailanman sinabi ang anghel ay Diyos. Sinabi po doon, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Diyos noon, ngayon at kailanman. Ang mga anghel inutusan sumamba kay Kristo. Hindi po si Kristo sasamba sa anghel. Anghel ang sasamba kay Kristo. Higit po yung sinasamba kaysa sumasamba. Wala na pong hihigit pa at tataas sa Diyos. Siya na ang pinakamataas sa lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay naglilingkod sa pinakamataas sa lahat. Wala nang hihigit sa Kanya. At ito'y ang ating Panginoong Hesukristo. Wow. Gaano ang pananaw ng mga Israelita kay Moses? Kinilala nila si Moses. At kinikilala natin na nagawa ni Moses. Pero mga kapatid, dito po sa aklat ng Hebrew sinabi, even dito higit ang ating Panginoon kay Moses. Chapter 3 verses 1 to 6. Pasuyo, tingnan ninyo. Chapter 3 verses 1 to 6. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya tulad ni Moses na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo ng mga bagay na inihayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang Kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikakahiya. Sino ang mas mataas? Yung alipin o yung anak? Sa sambahayan, mas mataas ang anak. Amen po? At ang sabi dito, si Moses ay alipin, lingkod sa sambahayan. While si Moses, siya po ay lingkod sa sambahayan, ang ating Panginoong Jesus ay anak sa sambahayan ng Diyos. He is greater than Moses and even He is greater than Aaron. Higit po ang Panginoon kay Aaron. Bakit po? Ang kanyang pagka-priesthood ay walang hanggan. Pinapalitan po ang mga pari, ang mga saserdote, pinapalitan. Pero ang pagkasaserdote ng ating Panginoon, ang kanyang pagkasaserdote ay walang hanggan. Pagka nabasa niyo po yung chapter 4, verses 14 to 16, pasuyo, higit kay Aaron, tingnan po ninyo, hindi po kayang gawin ito ni Aaron. Hindi po. Kasi po, ang Holy of Holies para lamang sa high priest.
Pero ang nakagawa po nito ay si Jesus. Tingnan po ninyo. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon na tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harapan ng Diyos. Mismo. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi nagkasala. Hindi siya nagkasala. Ito po, hindi po kayang gawin ito ni Aaron. Hindi po kaya. Pero ginawa ng Panginoong Jesus. Walang saserdoteng maglalakas ng loob na magsama ng hindi libita sa Holy of Holies. At yan po ay pinupuntahan lamang once a year. Pero anong sabi sa 16? Pasuyo, pakibalik sa 16. Binuksan, doon po sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, binuksan ang Holy of Holies. Hindi lamang po ito para sa mga high priest. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi ka man high priest, na tulad ni Aaron. Ngunit ang pagkasaserdote natin ngayon ay dahil kay Kristo. Hallelujah. Na tayo ngayong lahat ay inaanyayahan na makapunta sa presensya ng ating Diyos. Sa harap ng trono ng biyaya ng ating Panginoon, ginawayan ng ating dakilang saserdote. Walang nakagawa niyan, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lang. Hallelujah. Higit siya kanino man. Kahit po sa kakayahan. Hanggang ngayon nagliligtas ang Panginoon. Sinong tao ang kaya magligtas? 2,000 taon na ang nakaraan. Hanggang ngayon nagliligtas. Sino makakagawa nun? Ang buhay, 70, minsan na lang umabot ng 80. May tao kaya makapagawa ng ganon? Walang tao makagawa nun. No. Si Jesus ay walang pasimula. Si Jesus ay walang hanggan. From eternity past to eternity future, ang Panginoon ay hindi po nagbabago. Pangalawa, si Jesus noon. Ano siya noon? Ano siya hanggang ngayon? Chapter 1 verse 2. Si Jesus noon. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pwede pasuyo hanggang 3. Yung verse 3. Wala. Dito na lang. Chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, pakinggan nyo, nakita. Okay. Yung kasunod pala. Yung verse 2 nga. Sabi dito, nasa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan na siyang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Tingnan po ninyo. Noon, sino si Jesus? Manlilikha na po siya. Hindi po siya nilikha. Siya po ay manlilikha. Ang sabi po ng aklat ng diyan, at maging sa Colossians, walang nalikha na hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang atin pong Panginoon ay manlilikha. Kailan ba ito nalikha sa libutan? Ngayon ba hindi? Matagal na, noon pa. Pero sinong lumikha niyan? Ang ating Panginoon. Siya noon, Diyos na noon pa. Manlilikha na noon pa. At ang sabi sa talata kanina sa 1:8, ang trono, sabi ang trono ng Panginoon. Sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Hindi po siya naging Diyos. Siya ay naging tao, yes, pero hindi po siya naging Diyos. Amen?
Hindi po siya naging Diyos, hindi po siya ginawang Diyos, siya ay Diyos na mula pa nung una, mula pa sa walang hanggan. Grabe, ano? Sipin po ninyo, ang kasama natin ay manlilikha. Oh, glory to God. Paano ka? Bakit ka pa matatakot sa kaaway? Ay ang kasama mo, Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi napapagod, Diyos na hindi nalilito, hindi nauubusan ng lakas. Diyos na higit sa kanino man. Wala pong lumikha sa Diyos. Hallelujah. He is not bound by time and space. Siya'y noon, ngayon, at magpakailanman. Next. Noon, tagapagligtas na noon pa. At hanggang ngayon, naranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? Chapter 2, verse 10 to 14. Ilan lamang po ito sa mga katangian ng Panginoon. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Next. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha na nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Next. Dahil sa mga anak na tinukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila'y may laman at dugo. Verse 17, chapter 2, verse 17, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang sila'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos, na nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Hallelujah. Si Jesus po ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang namatay na walang kasalanan sa krus. Iisa lamang po. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, sinabi niya, I am the way. Siya lamang. Wala nang iba. There is no other way. Siya lang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Alam niyo, pagka binasa niyo ang tungkol sa salvation, lagi ang kasunod sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Lagi po yun. Pagdating po sa salvation, laging sinasabi sa dulo, dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. Kahit doon sa assurance of salvation, isinusulat ko ang mga bagay na ito pang malaman nyo na kayong sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kanino sumampalataya? Kay Jesus. Lahat ng pumasok sa langit ay dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi sa pamamagitan ng kahit sino paman, kundi laging dahil kay Kristo, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang ginawa. Alam po niyo ang salvation, dumating ho sa atin, hindi natin hinanap, hindi natin pinagtrabahuhan, dumating po ito sa atin. It came to us. Anong ginawa natin nung dumating? Tinanggap po natin. Hindi ikaw ang gumawa ng salvation, si Kristo ang gumawa ng salvation. Kung bakit natin ito tinanggap? Ano ho? Yan lang po ang condition, but not the foundation of our salvation. Faith is only the condition to receive our salvation, but He is the foundation. He is the maker of our salvation. Hallelujah. Siya noon, ito po maganda, siya pa rin ngayon. Nagligtas noon hanggang ngayon. Nagpatawad noon hanggang ngayon. Umibig noon hanggang ngayon. Tumugon noon hanggang ngayon. Hallelujah. Pinakamarunong sa lahat noon hanggang ngayon.
Minsan nga po, meron tayo nababalitaan, kagaling magsaulo noon katalino noon. Bigla naging malilimutin. Biro nyo, napakatalino sa klase, nung tumanda, naging malilimutin. Ay ang Panginoon po, omnisciente na, noon pa man hanggang ngayon. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng omniscient? Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya. Wow. Iniisip mo lang, alam na niya. Iisipin mo pa, alam na niya. Kaya nga walang maitatago sa Panginoon kasi alam niya ang lahat ng bagay. Isang nakuha ko po sa kahapon sa conference. Pag lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka bilang ikaw. Hindi mo kailangang mag-pretend kasi hindi mo madadaya ang Panginoon. Kung lumapit ka sa Panginoon, kung malungkot ka, lumapit kang malungkot. Kasi alam ng Panginoon ang iyong pinagdadaanan. Amen? Walang anumang mga pang gimmick kung ano. Kasi alam ng Panginoon lahat sa atin. Hallelujah. Magsabay-sabay ang lahat. Isipin ninyo, magsabay-sabay lahat na tumawag. Sabay-sabay. Kahit pa trilyon na tao yan, kahit pa bilyon ng mga tao yan, magsabay-sabay. Naiintindihan ng Panginoon, isa-isa. Gaanong karunungan yan? Ang anghel, si Satanas, at lahat ng mga nilikha, limited lamang sa isang lugar. Bound sila ng time and space. Kung saan sila naroon lang talaga. Tayo gayon din. Kung tayo narito lang tayo. Wala tayo sa iba. Tama? Kaya nga lang, pwede po ang ating isipin nasa labas. Physically present but mentally absent. Pero ang Panginoon, naroon sa lahat ng dako at the same time. Wow! At kahit magsabay-sabay na tumawag, naintindihan ni Lord. Hindi po kaya ng apostles, hindi kaya ng angels yan, hindi kaya ng kahit sino man, pero kaya ng Panginoon. Kaya po ng ating Panginoon. Sabay-sabay tumawag ng alas 4 madaling araw, sabay-sabay tumawag ng alas 3, sabay-sabay, kahit anong oras, magsabay-sabay yan. Hindi malilito si Lord. Kasi ang Panginoon ang makapangyarihan at alam niya ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. Siya noon, ngayon, kaya nga dito, ang kaligtasan ay pwedeng maranasan, hindi lamang nung nakaraan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Chapter 4, verse 7, tingnan niyo. Pangtatlo, ngayon, kaligtasan ay pwedeng maranasan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang, ano pong araw? Ngayon. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Next. Yan. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, hindi 12, 2, yung now is the day of salvation. 6:2. Sige po. I would like to read dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hanggang ngayon, nagliligtas ang Panginoon. Si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Ano po yung magpakailanman? Magpakailanmang paghaharing walang katapusan. Chapter 10 verse 12 ng Hebrew.
Dito pa rin tayo sa Hebrew. Chapter 10, verse 12. Ito po ang ating Panginoon. Chapter 10, verse 12. Ngunit si Kristo ay minsan lang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ayan. Ang sabi ng Revelation chapter 11 verse 15, pasuyo. Revelation 11:15. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, maghahari siya magpakailanman. Psalm 145 verse 13, ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Ang Panginoon ay hindi nagbabago, noon, ngayon, at kailan paman. Amen po? Amen po? Hindi po nagbabago ang Panginoon. Karagdagang talata, di ko man naibigay sa multimedia, but I would like to read. Alam niyo, ang Panginoon po ang nagsabi nito. Hindi pwedeng sabihin ng kahit sino man. Malakias, chapter 3, verse 6. Makikita niyo, sinabi ni Yahweh. Sa ibang salin, sinabi ng Diyos. Ano? Sinabi ng Panginoon. Malakias 3:6. Sabi po dito, ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Last verse, I would like to read, Numbers 23:19. Mga bilang, 23:19. Hindi ito po pwedeng sabihin ng basta-basta kung sino-sino lang, mga kapatid. Hindi po. Ang Panginoon lamang po ang may kakayahan. No? Mga bilang 23:19. Pakinggan ninyo. Anong sabi? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Salamat. Si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Mayroong isang matandang awit na habang umaawit kanina, pinaalala sa akin dito. Ang gandang awit po, Tagalog. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. O yung mga nakakalam. Hallelujah, 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 hallelujah. Parang lalampas sa datigan no? Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Minsan pa. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah,
For the last time, tayo po tumayo. Hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Lubos ang aming pasasalamat ngayon dahil meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Hindi nagbabago sa kapangyarihan, hindi nagbabago sa kalakasan, hindi nagbabago sa kakayahan. Hindi nagbabago sa kanyang pangako. Hindi nagbabago sa iyong pag-ibig, sa inyong kahabagan. Hindi nagbabago sa iyong kagandahang loob sa amin. Hindi po kayo nagbabago, aming Panginoong Jesus, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Kami po nagbabago, pero ikaw kailanman hindi nagbabago. Sa iyong katapatan, O Lord, sa iyong plano, O Diyos, hindi kayo nagbabago. Walang makapipigil sa iyong plano, Panginoon. Gaganapin at tutuparin mo ito, O Diyos. Lulubusin mo ito sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Salamat, hindi nagbabago sa plano ng aming Panginoon. Siya'y darating na muli isang araw, hallelujah, ng aming buhay. He will be coming again, hallelujah. Salamat po. Isang araw, lulubusin mo ang aming kaligtasan, O Diyos, na wala ng hapis, wala ng pagdurusa, wala ng kamatayan. At Lord, walang hanggang kagalakan sa iyong piling dahil kami naglilingkod sa hindi nagbabagong Kristo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oh Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi dapat kami matakot, hindi kami dapat mangamba. Anumang sitwasyon ng aming buhay, nagbabago man ang sitwasyon, nagbabago man ang mga panahon, minsan, Panginoon, may mga pagsubok, may mga problema. Dumarating ang karamdaman, dumarating ang mabuting kalusugan. Lord, nagbabago man ang sitwasyon. Salamat, isang kagalakan at isang kalakasang malaman ang aming Panginoon kailanman hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hallelujah. 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 Wala nang pwede pang idagdag sa inyo. Wala nang pwedeng ibawas pa because you are holy. You are perfect. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa katotohanan ito na mapanghawakan kung sino ka noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Maraming salamat. Ipinahayag ang katotohanan ito sa bawat isa na ngayon kami may dahilan para kami ay lalong umasa po sa inyo, lalong magtiwala sa inyo, manganlong sa inyo, dahil kami ay may Diyos, may makapangyarihan sa lahat, si Jesucristo, hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Kung papaano ka nagpagaling noon, hanggang ngayon, kaya mong magpagaling. Hallelujah. Papaano ka nag-provide noon, hanggang ngayon, kaya mong mag-provide. Papaano ka nagpalaya noon, hanggang ngayon, kaya mong magpalaya. Kung paano ka bumago ng buhay noon, hanggang ngayon, kaya mong bumago ng buhay. Hallelujah. Salamat. Meron kaming Diyos na maaasahan anumang oras ng aming buhay. Kaya naman,
sa oras na ito, tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pasasalamat, tanggapin mo ang aming pagluwalhati sa aming Panginoon at tagapagligtas na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang lahat na nagtitiwala kay Kristo na hindi nagbabago ay magsabi ng may pagtitiwalang Amen. Amen at amen. Hallelujah. Kayo po makaupo na. Hallelujah. Thank you.